Kasunod po ng pagtaas ng kaso ng dengue sa buong bansa, isinusulong naman ni Senadora Nancy Binay ang pagsasagawa ng isang pagdinig upang makabuo ng isang konkretong hakbang laban sa nasabing sakit. Yan naman ang balitang tinutukan ni Jade Miguel. Si Binay na inaatasan ang mga nararapat na komite sa Senado na magsagawa ng isang inquiry hinggil sa lumalalang kaso ng dengue sa bansa. Ayon sa Senadora, kailangan natin malaman kung paano maiiwasan ang pagdami pa ng mga individual na magiging apektado ng dengue. Base sa tala ng Department of Health, mayroon ng mahigit sa 78,000 kaso ng dengue sa bansa mula January 1 hanggang September 5 ngayong taon. Ito ay mahigit sa 16% pagtaas kumpara sa dami ng kaso sa parehong panahon noong isang taon. Ngunit sa isang panayam kay DOH Secretary Janet Garin pagkatapos ng budget hearing ng Kagawaran, sinabi nito na mas mababa pa rin ito sa nakaraang taon. Yung pag-angat ng kaso sa dengue is actually an expected increase. No? So totoo pong mas mababa siya kesa sa 2014. Pero sa Department of Health, pag nagkukumpara kami ng figures, we actually base it on several years. So kung tingnan mo yung 2013, mas mataas pa siya kesa sa 2015. Yung 2012, mas mataas din siya. Sa kasalukuyan, ang Cagayan Valley ang nakapagtala ng pinakamalaking porsyento ng pagtaas ng kaso ng dengue ngayong taon na may mahigit sa 5,000 habang sinundan naman ito ng Cordillera Autonomous Region na may mahigit sa 2,000 kaso. Nakapagtala rin ng pagtaas ng kaso ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Ilocos Region at ARMM. Magugunitang nakasailalim na sa state of calamity ang mga probinsya ng Bulacan at Cavite dahil sa paglobo ng kaso at dami ng mga namatay sa kanilang lugar dahil sa dengue. Kapareho na kung alam mo itong panahon na ito, magiging tag-ulan. So meron din tayong, ito yung mga buwan na dengue, pero actually pababa na rin siya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.